political analyst, Danny Dayong-Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayong-Hirang at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So far, dito po sa lungsod ng Davao ay makulimlim. And sana po sa ibang bansa kung saan kayo ay naroon. As well as in the other parts of the Philippines, sana po ay masaya tayo at nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo mahal lang ang mga bilihin at may takot sa mga pangyayari, lalong-lalo na sa mga nangyayari sa ating bansa. But nevertheless, tuloy po yung ating buhay, tuloy po yung ating pagkakaisa bilang Pilipino. Ang pag-uusapan po natin ngayon today ay bringing Samal Island closer to Davao. As a backgrounder, yung Davao has a population of approximately 1.7 million residents. Isa sa principal major city ng buong Mindanao ito at saka buong Pilipinas. You have Manila, you have Cebu, you have Davao, and some cities in Mindanao na malalaki lang din, no? Malalaki din, like Cagayan de Oro. So Davao, mas malaki ito with 1.7 million population. Marami pong development ang nangyari sa lungsod ng Davao at during the time of President Duterte, yung Build program. Hindi lang po yung ating northern part of Luzon, North-South Expressway. Pupunta ka ng Baguio, pupunta ka ng Bataan. Dati napakalayo po niyan, including Bicol region. Pero sa dami na po mga coastal area, mga bypass road, at saka yung coastal road, no? Napakadaming nagawa ang ating mahal na dating Presidente Rodrigo Duterte. Ngayon, dito sa lungsod ng Davao, isa sa problema namin dito ay yung wala kaming bridge between Davao and Samal Island. Malapit lang ito. Siguro mga 2 o 3 kilometro lang ito. So, ngayon ay tinatayo na. Makikita ninyo sa video, ito po ang magkoconnect ng Samal Island to Davao. Yung Samal Island, originally ay part ito ng Davao. But long time ago, parang binigay ito doon sa Davao del Norte. Because Davao, isang malaking probinsya ito. Ang dating gobernador dito ay si Governor Vicente Duterte, usak Cebuano from Danao. Father po ni former President and grandfather ni Vice President Sara Duterte. So, nung dinivide yung Davao into provinces, nagkahati-hati ito, no? Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur. Ang Davao City ay isang syudad at yung Samal Island ay napunta sa Davao del Norte. At the time, wala pang tao dyan. Isla lang yan. Ngayon ay napakarami na. And because of that, yung proximity, yung lapit ng Davao at saka Samal Island, ang ginawa dito ay magtatayo ng isang tulay. Sabi ni Engineer De Los Reyes ng Bridge Management Cluster ng Department of Public Works and Highways ay ang Samal Island Davao City Connector Bridge will cut the long time travel between yung pagbibiyahe po ng pagtatawid ng Davao City to Samal Island. At ito po ay pinupuntahan ng ating mga turista. I'm very sure na talagang katakot-takot ang improvement dyan sa Davao, sa Samal Island. Davao City ay ang dami na pong mga malalaking building. Ito ay nagiging service center. Nandito yung malalaking hotel. But eventually, magka-catch up na rin po yung Davao del Norte, particularly ang Samal Island.
At ito po ay bababa ang mga bilihin because ang kinakargahan ngayon ay ferry boat, no? Yung mga Coca-Cola from the island of Davao City, from the city, dinadala doon sa Samal Island. At of course, added value ito. At punong-puno po yung mga bars dyan, yung mga ferry boats. Kasi doon po ay ginagamit na sasakyan ng ating mga kababayan. So we hope from 2 oras na pagbibiyahe from Davao del Norte to Samal Island or ang pagtawid dahil mag-aantay ka, mapupuno yung bangka. This time, pag meron ng bridge, ay tuloy-tuloy na yan po. Gaya ng Cebu, parang Little Hong Kong, yung Cebu. Pag tingnan mo sa gabi, ang lalaki ng mga bridges, 3 yan. So, ganun po yung development natin dito. And alam po din natin, yung Pangil Bay, yung connecting Lanao, papuntang Usami City ay parang 99% na, tapos na yung tulay. At mawawala na yung barge dyan at saka yung cost ng connection between Region 10 down to Zamboanga Peninsula, Usamis, Pagadian ay maganda na. So lahat po ito ay sinimula ni President Duterte yung Build, Build, Build program ng ating mahal na dating presidente. So congratulations po sa taga Davao at saka sa Davao del Norte, Samal Island. Ipagdasal po natin na walang barya o walang stoppage or tuloy-tuloy ang paggawa ng tulay nito para po sa economic development ng ating lugar dito sa Davao Region. Sa mga kababayan natin sa labas ng bansa, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at mahal na mahal po namin kayong mga naiwan dito sa Pilipinas at sa inyong ginagawa para sa kanya-kanya nating pamilya. Till next time, this is Danny Dayang Hirang, ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. God bless Philippines. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.